Good morning guys! Good morning mga kakeki. So ito na naman ang ating video for today ay isang 2-tier na all fondant cake pati ang ating mga toppers except syempre sa mga balls. Ayan, so magre-ready tayo ng ating 2-tier cake. Itong ginagawa ko, ito ay top tier which is 6 by 4. So meron niyang cake board na DIY lang sa ilalim. At yun nga, naglalagay na tayo ng ganache. So yung ating ganache ay water ganache. Sa mga nagtatanong sa akin dyan kung paano gawin ang water ganache, ang ratio lang po niyan is 6:1. Ibig sabihin, ang inyong kung ilang grams ang inyong gagamitin na dark chocolate, i-divide nyo sa 6. Let's say 1,000 grams or 1 kilogram, i-divide nyo yan sa 6. So yun ang magiging water na ilalagay nyo na hot water or boiling water, and then tatakpan nyo lang ng konti sa kanyo hahalo-haluin. Ayun. Meron na tayong video niyan kung gusto nyo search nyo na lang water ganache. Gayon. So ito na nga, ito namang ginagawa natin. Ito yung bottom tier which is 8 by 5. So medyo nataas ang bottom tier natin kaysa sa 2 tier. Pero talaga, ito yung tip natin number 1. Ang paggawa ng 2 tier cake kailangan magkasing taas siya. Pero dito, medyo tumaas. Anyway, sabi ko okay lang yun. Kasi kung 8 by 4, parang liliit. Parang ano, kasi more on gift ko na ito sa aking inaanak. Pero binayaran nila ng half. Or, yes, half. So, ayun na nga. Naging 8 by 5 at saka 6 by 4. Dapat sa regular talaga is 8 by 4 and 6 by 4. Pero sa resulta naman, nag-okay naman siya. So, pero yun lang ang ano natin sa mga newbies dyan. Kailangan magkakasukat sila para magandang tignan. Okay? So, yun ang tip number 1. Wow, may pa tip number 1. So, ayun na nga. Ito na naman ang ating bottom tier. Tignan nyo, mas mataas siya compared doon sa top tier natin, di ba? So, nagfa-final coating na tayo. Doon naman sa gaganache natin, pag after nyo ng first coating, ilalagay nyo sa ref na mga 20 minutes lang para mag-set lang siya at matulungan kayong mapabilis ang paglalagay nyo ng second and final coating. So, another tip number 2. Oh, diba? May mga tip-tip na tayo. So, ayun na nga. Ayan. So, paikot-ikutin at para makinis. Para naman sa final, kung hindi talaga mapakinis, kumuha kayo ng mainit na tubig at ibuhos nyo dyan sa inyong stainless na scraper at saka nyo scrape. At yan, bongga na. Dito naman, ang ginamit ko ditong method ng paglagay ng fondant ay yung suklob method or yung original method na buo mong ilalagay kasi nagandahan naman ako sa ating fondant, talagang pliable siya. So, carry niya ang suklob kasi minsan ang suklob dapat pliable lang yung fondant. So, para maging pliable na naman ang inyong fondant, tip number 2 is kailangan i-knead nyo ng mabuti at huwag nyong sosobrahan ng sugar. Ay, ito na ang ating pag-stack. Kung paano ang pag-stack. So, ito ang tip number 3. Tip number 3. So, ayan. Sukatin nyo kung gaano katas. Yung pinaghulmahan nyo ng cake, ilagay nyo para meron kayong guide kung saan nyo ilalagay yung mga dowels or yung mga sago straws nyo. So, 8 sago straws ang nilagay ko dyan. And hindi ako naglagay na ng center dowel kasi fondant ito at nakikita ko namang siya ay stable. Oh, diba? So, no need na maglagay ka ng center dowel, ha? Basta be sure na pantay-pantay ang yung cake at walang magiging problema at the end. Pero kung gusto nyo mag-dowel at malayo ang lalakbayin, tip number 4, maglagay kayo ng center dowel. O, diba? So, ayan na nga, nilalagay na natin ang ating dowels. Kumusta naman kayo dyan, mga kakeki, ang aking mga subscribers? Kumusta na kayo dyan? Thank you so much, ha? So, nagsasabi na, ay, natututo daw sila. Oh, palakpak. Thank you so much. Okay. Nahiya ako mag-shoutout, baka kasi may hindi ako ma-shoutout. Pero, shout out sa inyong lahat. Alam nyo, makakalimutin ang lola nyo. Kaya ganon. So, pero love na ko naman kayo. Kaya, well, sharing is caring. Ang daming sinabi. At eto na. O, diba? Water lang yung pandikit natin. So, may guide na kayo. Kaya alam nyo na kung saan ang center. Pero hindi ba rin yun na center? Joke lang. So, yan, pwede nyo galaw-galawin. Pero yan, ilang minuto or oras lang, didikit na yan kasi matutuyo ng water. At fondant nga, diba?
So, ayan, ready for decorations na ang ating cake. Ay, na-chat pala. So, hindi nga ako naglagay ng center dowel. So, ngayon, naglagay ako ng 2 barbecue stick na tagos sa iyong joke. Tagos doon sa cake board. Drum ang ginamit pala natin. Drum. Cake board ng sa top tier at tagos doon sa drum sa base. So, mas stable ito kung tutuusin. Kaya no need na maglagay tayo ng center dowel. At saka manipis ang barbecue stick. So, hindi magka-crack ang ating cake. So, ayan na. Yan ang ready na talaga for decorations. O, diba? So, eto na. Maglalagay lang tayo ng sa sides. Ayan, ang mga border. So, ganyan lang ginagawa ko. Yan, para maging kulay green naman, yung yellow at blue na tira na fondant, pinagsama ko at ang labas niyan ay green. Kung gusto nyo pang idagdagan nyo pa. O, diba, ng blue. So, pero yung kulay niya na parang light green, okay na yan sa akin. Kaya, yan, parang lang yan. Ang effect niyan is grass effect. May grass effect. So, ayun na nga. And then, ito naman, ayan, kung hindi kayo marunong mag-direkta, gumamit kayo ng template. Saan na makukuha ang template? I-google nyo si template ng mga cars, kung ano-ano pang template. So, minsan, no need na din na bumili kayo ng mga cutter. Basta meron kayong internet, kayang-kayang i-google. Oh, diba? So, ayan na nga, dahil hindi tayo marunong. At ito, pero itong number 1, tsaka yung rainbow, binigay yan ni client. At itong mga balls, binigay niya yan at ilalagay ngang decorations. Nabibili yata yan sa Shopee at murang-mura lang naman yan. Ayan, kung nakikita nyo, wala si JJ. Pero dito nandyan na si JJ. Kasi habol lang yan, rush. Ginawa yan ng anak ko. Edible yan, fondant. O, diba? Si JJ na JJ. Yun lang, bye-bye. So guys, thank you for watching and subscribe to our channel. Yan, don't forget to click the bell. Bye!